Nung nasa media pa siya, hindi pa siya congressman, hindi pa siya senador, talagang ramdam ko naman yun kasi pag ni-interview niya ako, nag-express naman siya ng admiration for what I was doing sa PNP. Sinabi naman niya na kinonfide niya kay Senate President na hangako siya kasi wala nakagawa ng ginawa niya nung Chief PNP siya. And also mentioned that in my speech, di ba? Na more than 50 years, consistent naman ako. So ang sagot ko lang, hindi naman ako nagbago at hindi naman ako kailangan magbabago. Ang nagbago si Senator Marcoleta kasi nawala siya sa hulog. Hindi na siya in sync with reality. Hindi ko alam kung bakit. Kasi alam naman natin, di ba, sa balik-taktakan, parang wala sa katwiran madalas. Sinabi ko na nga na until then, until I gather the necessary or the majority signatures, I'm not yielding the floor. Tatayo pa rin siya, sasabihin niya na unusual. Sana kung nag-aral siya, nagbasa siya sa Senate Archive, na hindi unusual yon. That's one of the usual occurrences sa Senate na any senator may not grant to be interpolated. Di ba nga minention si Senator Miriam, sponsorship speech, not even a privilege speech. Nag-co-sponsor siya sa reproductive health. Andito rin ako noon But she refused to be interpolated. Yun ang medyo unusual, may she rest in peace. Pero nag-sponsor ka, at least man lang, ma-interpolate ka. Pero that's still, bottom line, that's her right not to be interpolated. So what more a privilege speech? At saka sa akin naman, hindi naman absolute na ayoko magpa-interpolate. Gusto ko lang, mag-share tayo ng responsibility. Magpirma kayo, di-interpolatin niyo ako till the kingdom come.